Isa ka bang OFW na isang magulang na may mga anak dito sa Pilipinas? Tapusin mo ang video na to para malaman mo kung ano ang totoong epekto nito sa anak mo o sa mga anak mo, lalo na kung maliliit pa yung mga anak mo. Kung ngayon mo lang pala ako nakita, ako si Ricky Barbatiano, 6 na taon ng negosyante. Kung isa kang magulang na isang OFW na may anak dito sa Pilipinas, ano nga ba talaga ang tunay na epekto nito sa mga anak mo? Pero bago yan, meron muna akong kwento. Habang nag-scroll ako sa Facebook, may nakita akong post ng katrabaho ko sa Taiwan. Doon sa post nakalagay, sabi niya, ang bilis daw ng panahon, binata na daw yung anak niya. Yun yung pinost niya, kasama yung anak niyang binatilyo na. Noong 2013, nakasama ko na sa Taiwan yung nag-post na yon dahil nga katrabaho ko siya. At hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Ibig sabihin, mga 12 years na ang nakalipas. At iniwan niya yung anak niya, mga 4 to 5 years old. At yun na nga, habang tumitingin ako sa Facebook, nakita ko yung post niya. Ang bilis daw ng panahon at binata na yung anak niya. Gusto ko sanang mag-comment para sabihin na napakatanga mo. Yun na nga eh. Ang bilis ng panahon. Tapos, 12 years ka na dyan sa Taiwan ni hindi mo man lang nakasama yung anak mo. 12 years ka na hindi mo nabibigyan ng physically touch, emotionally touch yung anak mo. Tapos sasabihin mo, ang bilis ng panahon. Mabilis talaga ang panahon. Ang problema, kung isa kang magulang na isang OFW, ang problema hindi mo alam na talagang mabilis ang panahon, lumilipas ang panahon, na hindi mo namamalayan na isang dekada ka na pala na nandyan sa bansang pinapasukan mo. Ang resulta sa anak mo, isang dekada ka na rin niyang hindi nakakasama. Hindi mo namamalayan na sa sobrang bilis ng panahon, ito ang epekto. Lumalayo na ang loob ng anak mo sa iyo. Iba pa rin kasi yung nakakausap mo siya personal, nahahawakan mo siya personal, nayayakap mo siya personal, ibang-iba yun. Yun ang kailangan ng anak mo. Tapos sasabihin mo, nagbibinata na yung anak mo o nagdadalaga na yung anak mo. Yung stage ng pagdadalaga ng anak mo sa stage ng pagkabata ng anak mo, marami ang karanasan na hindi ka na niya kasama. Maaaring may gustong ligawan yan, meron niyang crush, wala siyang masabihan. At sigurado ko, sa kabataan niya, marami siyang nakaaway, kapwa rin niya bata. Kanino siya hihingi ng tulong sa oras na umiiyak siya? At hihingi ng lambing o hihingi ng payo? Wala ka naman, nasa ibang bansa ka nga. Huwag mong hintayin madevelop ng madevelop yung anak mo sa sarili niyang emosyon na wala ka. Dahil pag wala ka, dumating ang araw na hindi ka na niya kailangan kasi nga nasanay na siya na lagi kang wala, na develop yung kanyang pag-uugali. Habang nandyan ka sa abroad, magigising ka na lang isang araw na hindi ka na kailangan ng anak mo, na hindi ka na hinahanap ng anak mo. Tapos sasabihin mo, ang bilis ng panahon? Bakit? Nasaan ka ba sa panahon na kailangan ka niya? 12 years ka na dyan? Hindi ka man lang nagplano na umuwi, na mag-stable na dito sa Pilipinas kasama ng pamilya mo, ng mga anak mo, lalo na kung maliliit pa yung mga anak mo. Hindi ka nagplano sa loob ng 12 taon. Nung natapos mo yung kontrata mo ng 3 taon o 2 taon, hindi ka man lang nagplano. Tapos, na-hire ka ulit, bumalik ka ulit. Nung natapos na yung pangalawang kontrata mo, wala ka na namang plano. Nakatatlong kontrata ka na dyan, 4 na kontrata. Hindi ka man lang nagplano dahil may experience ka na, hindi ka man na nagplano na magtrabaho dito o mag-isip ng pagkakakitaan o negosyo. Tapos sasabihin mo, ang bilis ng panahon, tanga ka. Hindi mo ba alam na nanakawan yung anak mo ng mga alaala na dapat kasama ka nung elementary days niya? Dapat kasama ka sa panahon na may nanliligaw sa kanya o may nililigawan siya. Dapat kasama ka sa panahon na kailangan niyang may sumbungan. Ang problema nga, wala ka. Tapos sasabihin mo, ang bilis ng panahon, napakatanga mo. Ang bilis talaga ng panahon. Tapos hindi ka man na nag-iisip na mag-stable sa Pilipinas dahil may ipon ka na nga, ilang taong ka na dyan, hindi ka nagplano. Ano, dyan ka na lang? Hanggang sa magkasakit ka dyan? Hanggang sa tumanda ka dyan? Dyan ka na lang? At yung mga anak mo, dito na lang? Na baka pag umuwi ka na, saka mo na isipan na umuwi, baka hindi ka na nila kailangan. Kung kailan naisipan mo nang umuwi, may mga sarili ng desisyon yung mga anak mo na hindi mo na kayang kontrolin, na hindi ka na nila sinusumbungan ng mga problema nila kasi nga nakaya nila na wala ka. Hihintayin mo pa ba yung mga panahon na lumayo na ang loob ng mga anak mo sa'yo, na na-develop na
yung pag-iisip nila sa sarili nilang desisyon. Ngayon, natapos mo ang video na to, tsakang magulang na isang OFW na ilang taong ka na dyan, napabalik-balik ka na dyan. Di ba ang bilis talaga ng panahon? Ang lalaki na ng mga anak mo. Baka yung iba mong mga anak may mga asawa na. Baka lolo't lola ka na dyan. Ano ba talagang plano mo? Bumuo ng pamilya? Hindi ka ba nagplano na balang araw, pag nakabuelo ko, magsasama-sama rin kami? Nagplano ka ba ng ganon? Ilang kontrata ka na dyan? Sigurado ako nung una mong kontrata, nilagay mo sa utak mo na mag-iipon lang ako, magsasama-sama rin tayo. Ilang kontrata ka na nga dyan? Ibig sabihin talagang hindi ka nagplano, wala ka ng plano. Hindi yung mga anak mo ang bubuo ng plano para magsama-sama kayo. Ikaw ang bubuo ng plano para magsama-sama kayo ulit. Ang problema nga, hindi ka nga nagplano. Ngayon, natapos mo ang video na to, ano nang gagawin mo? Mula ngayon, tanungin mo sarili mo kung may plano ka pa bang umuwi para magsama-sama kayo ng pamilya mo na iniwan mo ng ilang taon na. Kung wala kang plano o kung nabura na yung plano mo sa utak mo, pagkakataon na para buhayin yung plano mo na makasama mo ang pamilya mo sa bawat yugto ng buhay nila. Huwag mo nang hintayin na uuwi ka na lang pag may sakit ka na o uuwi ka na lang pag may nangyari ng hindi maganda sa pamilya mo. Kaya magplano ka. Yan ang mali sa mga OFW na hindi nagbigay ng plano sa utak nila na hanggang dito lang ako. Ang kalaban natin dito yung nagustuhan mo na yung pamumuhay dyan sa bansa kinalalagyan mo, na nakalimutan mo na may pamilya ka, o baka inuna mo na yung pansarili mong kaligayahan. Yung pamilyang binuo mo noon nakalimutan mo na. Kaya kung gusto mong mabuo yung pamilya mo, iset mo na yung utak mo na kailangan mo ding umuwi. Dahil kailangan ka ng anak mo emotionally at physically. Dahil naniniwala ako na ang oras ay sagradong binigay ng Diyos para sa ating lahat. Kaya kailangan mong kumilos habang ikaw ay malakas. Dahil walang nakakaalam ng oras ng iyong pagwawakas.